초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Jamet, ganun ba talaga siya kagalit sa akin? At ganun niya ako kinamumuhian para iwasan ako at lumayo sa tuwing nagkikita ako? Just damn it. Anak ko, okay ka lang ba? A woman in her mid-twenties approached us. Her worried face were locked into his little boy. Nakalong ko while Sam is treating her wounds dahil sa pagkakadapa kanina. Mama, the kid said, so this woman is really his mom. Hindi ko pa sana siya ibibigay, baka kasi modus lang. Pinag-alala mo ko, bakit ka kasi tumatakbo palayo kay mama? Hinayaan ko nang kunin siya sa akin ng mami niya. She hugged him tight. Binalingan niya kaming dalawa ni Sam. Naku, maraming salamat sa inyong dalawa ha. Pasensya na rin sa abala. Oh no, it's okay, really. Nadapa kasi siya kanina kaya siya nasugatan at ginamot ko lang ang sugat niya. Ngumiti si Sam. She always like this. She loves kids that much. Kaya siya naging pediatrician while I am a neurologist. We're working in the same hospital back in US. Pero lumipat na rin siya dito sa Pilipinas years ago. Dito rin kasi nakabase ang hospital ng pamilya niya. And I just went back here 3 days ago dahil na-discover nilang sakit na hindi pa nalulunasan. Maybe they need me at alam ko namang gustong gusto ko ang mga ganon. Bagong discoveries, bagong invent na gamot ulit. I am also a chemist by the way. Salamat talaga, akala ko kung ano nang nangyari sa anak ko. Sabi pa ng kausap ni Sam, ngumiti lang siya. Hey Ven, sa susunod, huwag mo nang pag-aalalahanin ang mami mo, okay? Sabi ni Sam sa bata. Tumango lang naman si Ven. Pakilinis na lang po ang sugat niya ulit pagka-uwi. Bilin pa niya. Sige, salamat. After that, ay nagpaalam na rin sila. Tumaas ang kilay ko when she looked at me. You're really rude, huh? Ano na naman ginawa ko? Wala. She pouted and rolled her eyes to me. Damn girl. Then the scene that I saw earlier was back in my mind again. Shit. May anak na siya? At dalawa pa? Damn it. At ang lalaking kasama niya back in Paris was her live-in partner and the father of her children. She just can't fucking marry another man. At ang walang hiyang dreams ay hindi sinabi sa akin ang tungkol doon. I need to fucking talk to him and maybe just fucking kill him. Ihatid na kita sa bahay mo. I still have something to do. Tumango lang si Sam. I hate you. Inirapan niya ulit ako pagkatigil ng sasakyan sa harap ng bahay nila. Humalakhak lang ako. Go inside, Samina. Ikaw na talaga ang pinaka-ewan sa lahat. Fine. Gusto ko rin siyang irapan. Ano namang pinagsasabi niya? Ang hirap talagang intindihin ng mga babae minsan. Lumabas na siya ng kotse at dumiretso naman ako sa kumpanya ni Grims. Agad naman akong pinapasok ng security niya dahil inaasahan naman talaga ako na pupunta rito. What brought you here? Diretsong tanong sa akin ni Grims habang nakaharap sa laptop niya at may tinitipa. Ang simple ng kabayarang gusto ko, hindi mo pa nagawa ng tama. I bluntly said, doon siya natigil sa ginagawa niya at tumingin sa akin. You're in your asshole mood, huh? What happened? And don't fucking tell me that, Olivier. Nagre-report ang mga tao ko sa'yo every damn fucking week, right? Pero may hindi siya sinasabi sa akin. Sigaw ko. So you're already found out. How was it? Nalito ako sa ibig sabihin niya. You fucking tell me, man. Ikaw ba ang nag-utos na kaligtaan ang parting yun? I did. For fucking what? I just want to. So what did you feel when you found out na may anak na siya? Nagharap-harap ba kayo? Ikaw at ang mga bata.
He asked. Kumunot ang noo ko. No. What I mean is, yes, I saw her and her kids pero sa malayo. Wala naman talaga akong balak lumapit. Kung meron man, bago ko pa magawa iyon, ay lalayuan na agad ako ni Kiana. Tumawa ng mapakla ang kasama ko. Just fuck you asshole. Get out of my office bago pa kita mapatay. Wala naman talaga akong pakialam kung may anak na siya sa iba. Ang ayaw ko lang ay ang nagugulat ako at hindi sinasabi ang lahat sa akin dahil malinaw ang usapan na iyon ang gagawin. Ni katiting na detalye ay sasabihin sa akin. Tumawa ulit siya, nakakairita. Oh, they don't deserve to meet you asshole. Bulong niya, hindi ko narinig iyon. Pero bakit hindi mo yun sinabi sa akin? Give me a valid damn reason. Di ba nga, ang sabi mo wala kang pakialam. Now what? Kung may dala lang akong barela, kanina ko pa siya napatay. Damn Grims. Fix your fucking self, Oliver. Don't be an ass. Kung mahal mo siya, suyuin mo. Hindi yung umaasa ka sa report ng tao ko para lang i-monitor siya. Have you lost your balls, man? I know what I'm doing. Talaga ba? Fuck you, Grims. Ako ang iniwan and you don't expect me just fucking forget about what she did. Gusto ko siyang saktan na dahil sa ginawa niya sa akin. Damn it. But I can't ever fucking lay a finger on her. I can't hurt her. I just can't. I don't care kung sino sa inyo ang may kasalanan. Just fucking fix things bago mawala ulit sa'yo. If you still love her, be a man this time. Kausapin mo siya, makipag-ayos ka, suyuin mo. Drop your fucking ego. Shit. Kahit siya hindi matinong kausap, mas nadagdagan lang lalo ang inis ko. Do I still love her? I guess hate is the fucking right term. Don't make her walk away again. Fuck. Anak siya ba? Tanong agad sa akin ni Papa. Hey so babe na naghatid sa akin at mabilis din siyang umalis after he greeted my parents dahil na rin may kailangan pa siyang balikan sa trabaho. Pa, hindi po. Sagot ko sa tanong niya na alam ko naman ang ibig niyang sabihin ay kung siya ang ama ng mga bata. If he ever saw his face, he must be ready. Nangangaiti ang kamao ko sa taong iyon, even if I haven't met him yet. I'm sorry anak, pero hindi ko talaga maiwasang hindi saktan ang ama ng mga anak mo kapag nagkataon. He's so serious while saying those words. Nakakuyom din ang makamao niya. Pa, ayaw ko muna sana siyang pag-usapan but I do understand my father. Galit siya. Anong nangyari sa kambal? Bakit nagkasugat si Kiara? Tanong ni Mama na makalapit siya sa amin ni Papa. I close my eyes tightly. Alam kong sa oras na sabihin ko ang dahilan, mas lalong madagdagan ang galit ni Papa kay Zyron. May umaway po sa kanila sa school. Ano? Ma, kumalma ka. Napagsabihan ko na yung mga batang umaway sa kanila. And the principal called us a while ago dahil na rin sa nangyari. Pero naayos na, hindi na ulit mangyayari ang nangyari. Hinaplos ko ang braso ni Mama. This is because of them having no father? Seryoso pa ring tanong ni Dad. Napatango na lang ulit ako. Kiana, wala ka bang balak ipakilala sa ama nila? Mama, at hinila niya kami sa sala. Nasa kwarto na ang kambal at nakatulog na dahil sa pagod nang nasa sasakyan pa lang kami. Ma, natatakot ako. Tumungo ako. Baka ito na talaga ang oras para pag-usapan ang tungkol kay Zyron. They already give me enough time to open up this topic again. Ngayon na lang nila tinanong kung may balak ba akong ipakilala ang kambal sa ama nila. Papa was somehow does not agree, pero si Mama ay taliwas sa gusto ni Papa. I don't know, he's here, pero natatakot ako. Paano kung sa oras na malaman nila
ilayo niya sa akin ang mga bata. Kayang-kaya niyang gawin yun. Mama held my hand. We won't let that happen. Ikaw ang may karapatan. Pero kahit na, napaka ma-impluwensya ng tao na kahit na korte ay kaya niyang baliktarin lahat. There's no point in hiding about how powerful Zyron is. Zyron is really that kind of man. He can do all things if he wants to. Who is he? Tanong ni Papa. Bigla akong pinanlamigan. No, I didn't answer. Kiana, Pa. Mas mabuti siguro kung what's his name, Kiana? Hindi niya ako pinakinggan. Nag-alala lang naman ako. Ayoko pa ng gulo. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi titigil si Papa hanggat hindi ko sinasabi. Zyron Olivier. Natutup ni Mama ang bibig niya. Sure, they knew him. Sino bang hindi makakilala sa isang multi-billionaire na nagmamayari ng iba't ibang uri ng sasakyan, mapahimpapawid at lupa? Sino bang hindi makakilala sa isang neurologist at chemist na sikat sa buong mundo? Sa oras na magkita kami ng lalaking yan, hindi ko lang alam kung anong magagawa ko. Wala akong pakialam kung gaano man siya makakapangyarihan. Igting na sagot ni Papa. Pa, please. Wala siyang alam. Ayoko ng gulo at ayoko na magkaroon ulit ng koneksyon sa kanya. You can't blame me, Kiana. Kung ako lang ang masusunod, ayoko na nga makilala pa ang mga bata ang Oliver na yan. Pero ikaw lang ang anak kong nakapagdesisyon. We're here. Hindi ka na mag-iisa. We'll support you, whatever it is. Niyakap na lang ako ni Papa. Thanks, Pa. Niyakap din ako ni Mama. Salamat. I'm sorry. Sabi ko naman kay Mama. Wala kang kasalanan, Kiana. Tumango na lang ako. Hirap na ako sa sitwasyon ko. But having them beside me as well as Amira at Tito is enough for me to go on. Maybe I just need more time para mag-isip. Hindi pwede nga magpadalos-dalos lang ako. Aalamin ko kung anong intensyon ni Zyron at bakit nasa Pilipinas siya ngayon. At kung totoo bang asawa niya o girlfriend ang kasama niya kanina. I just don't want my twins to be hurt. Samahan mo na ang mga bata sa taas. We'll wake you up na lang kapag dinner na. Sige po, mauna na ako. At pagkatalikod ko sa kanila ay doon na tumulo ang luha sa hindi ko malaman na dahilan. Pwedeng dahil sa hindi ako sigurado sa mga bagay-bagay, pwedeng natatakot ako o pwede namang ayoko lang isipin na may iba na siya. Sinabi kong ayoko siyang makita, ayoko siyang makausap o magkaroon pa ng koneksyon sa kanya. Pero sa kaloob-looban ko ay gustong gusto ko. I hate to admit this but I miss him so damn much. Sa ilang taong nakalipas, siya pa rin. Siya pa rin.